Hindi ba natin naalala yung mga balita kaugnay kay Senador De Lima na hanggang ngayon ay nakakulong? Hindi ba natin natatandaan yung mga media personalities na hinaharas by a multitude of criminal charges? Ang pinapatungkol nito si Ressa. Good day and welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. Ang sabi po ng pastoral letter ay, we are still in disbelief about the manner in which the contentious anti-terror bill was fast-tracked and approved in both houses of Congress, while the whole country's attention was focused on the COVID-19 pandemic. Hanggang ngayon daw po hindi sila makapaniwala at nasa shock pa sila kung gaano kabilis na na-aprubahan yung anti-terror bill kahit na nasa ilalim tayo ng pandemya. Para daw hindi alintana na marami ang mga kontra dito. Malakas daw yung mga dissenting voices, but they remain unheeded, ang sabi ng mga obispo. Pero daw itong mga tao sa gobyerno at yung mga kaalyado ay dinismiss itong mga fears nila as unfounded. Sabi nila, alam namin na iba yung involved sa krimen at iba naman yung pinagsususpetsahan ka lang. Kaya lang, sabi niya, hindi ba natin narinig yung mga active dun sa social advocacies na inaakusang mga komunista sila? Nakalimutan na ba natin na meron daw mga obispo, mga pare, mga religious na isinama dun sa maling akusasyon ng PNP ng krimen ng sedisyon at inciting to sedition? Ang sabi pa ng mga obispo, hindi ba natin naaalala yung libo-libong mga taong pinatay dahil sa mga police operations dahil lamang sila'y pinagsususpetsahan na sila ay sangkot sa krimen o kaya sa illegal na droga? Hindi ba natin naalala yung mga balita kaugnay kay Senador De Lima na hanggang ngayon ay nakakulong dahil lamang batay sa mga aligasyon? Hindi ba natin natatandaan yung mga media personalities na hinaharas by a multitude of criminal charges? Ang pinapatungkol nito si Ressa. Have we not felt the chilling effect of closure of the country's biggest broadcast network? Di ba raw natin nararamdaman yung pananakot na ginawa ng pagkasarado ng broadcast ABS-CBN network matapos itong tanggihan na mabigyan ng prangkisa? Is it not evident to us, sabi niya, how this pattern of intimidation creates an atmosphere detrimental to the freedom of expression in our country? Ito na po ay lumilikha ng isang atmosphere kung saan yung kalayaan ng pagpapahayag ay maaari tanggalin sa iyo anytime. Kaya sabi ng pastoral letter, in the midst of this bleak political landscape, we draw consolation from the groups of lawyers and ordinary citizens that have filed petitions before the Supreme Court questioning the constitutionality of the newly signed law. Mabuti naman daw at may mga abogado, may mga grupo na naghain ng demanda laban dito sa constitutionality ng anti-terror law. At sana raw, ito yung questionable salita nila. Will the highest level of our judiciary asserts its independence? So tinatanong nila, yung bang huridikatura natin ay paninindigan ng kanilang pagka-independent? Or, sabi ng mga obispo, will they too succumb to political pressure? O sila'y magpapadala sa pressure sa politika?
At habang daw, meron pang demokrasya na nagpa-function, para daw tayong mga, ano bang frog sa Pilipino? Palaka. Para daw tayong mga palaka na lumalangoy sa mainit na tubig. Sus Mariosep. Anyway, marami pa akong sumali dyan sa mga obispo. Marami rin nag-file. Katunayan may bago ngang pinail o ipapile. Either today or tomorrow ipapile. Yung pong kay Justice Tony Carpio at saka kay ex-Justice din Morales. At meron pang mga professor sa UP. Meron din yung sa Bayan, yung Secretary General na si Renato Reyes at kasama niya yung mga aktivista doon. Kasama yung madring si Mary Manansan. Pati na si dating presidente ni Menso, kasama rin. Si Michael Tan, si Cristina Palabay, pati na yung dati nating kasama sa kabinete si Judy Tagiwalo, used to be the DSWD secretary. Sumama rin. Marami pang iba. Itong lahat pong mga petition na ito, para pareho lang naman ang sinasabi. Ano ba ang kini-question nila? Isa-isay natin. Number one, yun daw pong due process clause of the Constitution. Nilabag dahil yun daw pong definition ng terrorism o terorismo, yung Section 4 ng Anti-Terrorism Act, masyadong malawak, vague. Pangalawa, sabi nila, yung free speech clause under the Constitution, inciting to commit terrorism. Ako, malabo daw yun. Yung number 3, pati daw yung right to due process, right to property, and freedom of association, and for usurping judicial prerogatives. Section 25, yung dinedesignate ng Anti-Terrorism Council, yung isang individual o grupo ng mga tao o organisasyon na terorista. Pati raw po yung pag-encroach o paglabag sa due process clause at yung mga panglima, yung pong constitutional protection against warrantless arrest. Yun daw, pwede na raw mga aresto ng walang warrant. Dapat daw, judge lamang. At yung pang-anim, sabi nila, pati yung right to bail, right to travel, any restrict. Ha? Hindi ko yata alam yun. Mukhang malabo yun. Anyway, ito namang mga iba pang petitioner. Nagsama-sama sila ngayon. Natatandaan ko tuloy yung isang kaso na 14 ang nag-file tungkol din sa birth control. Kaso ni Imbong versus Ochoa. 14 po ang nag-file doon. Ito 11 na. So 3 na lang para parang deja vu sila. Anyway, pag-aralan po natin, tingnan natin kung ano ang nilalaman at ano ang implikasyon ng pastoral letter na ipinahayag. At kung hindi tayo nagkakamali dahil nakatanggap tayo ng mga text messages na sa simbahan ng Sabado at nung Linggo, meron pong mga simbahan na during the sermon, dahil may nag-text sa akin, sabi niya, wala namang kinalaman doon sa gospel. Ang tinalakay yung Anti-Terrorism Act. So sabi niya, yung pamilya ko, siyempre nagre-react kami kasi nagpunta kami doon para makinig ng magandang sermon sa spiritualidad. Tapos eto. Kaya silently kami umalis. Iniwan na lang namin, nagdasal na lang kami. At hiningi na lang namin ng tawad yung pare na bumabanat sa gobyerno dahil doon sa Anti-Terrorism Act. Yung pong letter, ang sabi natin, nagpalabas po tayo ng pahayag.
At katunayan, naging controversial itong payag nating statement na ito. Dahil binanatan tayo ng obispo. Kalimutan ko na kung pangalan niya. Maalala natin mamaya. Ang sabi ko po kasi sa payag na lumabas, yung kanilang letter na pinublish noong July 19 appears to have violated the doctrine of the separation of church and state as mandated by the Constitution, Article 6, or rather Article 2 of Section 6, or rather Section 6 of Article 2 na sinasabi doon na hindi po pwedeng labagin o sirain ang paghihiwalay ng simbahan at ng Estado. So, sabi natin, it appears to have violated. You know, pag sinabi niyo pong it appears, parang, maybe. Yan ang ibig sabihin nun, it appears. Kasi, it may appear to be so, apparently, but not really. So, sabi natin, but even if it is not deemed to be a violation, kahit na pagpalagay natin, hindi nga. Pero napansin natin, sabi natin sa payag, that it parrots, inuulit lamang yung mga issues ng mga detractors na palagi nilang pinalulutang yung mga maling narrative na itong Anti-Terrorism Act ay nilalabag ang saligang batas, na ito'y pinapayagan ng warrantless arrest at pinapayagan ng wiretapping ng mga suspected terrorists, na ito'y nagbibigay ng chilling effect sa exercise ng freedom of speech, na sangayon sa paniniwala pa nila, meron daw pattern of intimidation being undertaken by the government, citing the case against Senator De Lima and the shutdown of ABS-CBN at yung mga taong nag-oppose dito. Madalit sabi, ito pong CBCP is expressly supporting the petitions questioning the Anti-Terrorism Act because it describes the country in a bleak political landscapes at tinanong niya. Ito yung sinasabi natin questionable number one. Will the highest level of our judiciary assert its independence or will they choose to succumb to political pressure? Yung bang ating mga juridikatura na sa pinatamaan ng Korte Suprema. Ito raw ba mananatiling malaya, independent, o ito ay magpapasailalim ng pressure ng mga powers that be o sa politika, ibig sabihin ng presidente, sino pa ba? Okay. At the same time, at sila'y nananawagan sa kanilang mga followers, Catholic followers, na magdasal upang mabago yung sitwasyon. Ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ito pong CBCP, gumagawa sila ngayon ng pag-iimpluwensya o nagbibigay sila ng pressure sa Korte Suprema na ito'y magdesisyon pabor sa petitioners at laban sa Anti-Terrorism Act na ang layunin ng ATA ay labanan yung pong krimen ng terorismo na para sa aking pananaw ang pinakamataas na krimen sapagkat ito'y walang kinikilalang lahi, walang kinikilalang bansa, walang kinikilalang kultura, reliyon, talagang sisirain ka nito, papatayin ka, sisirain lahat na uri ng struktura ng lipunan, politika at ekonomiya, gigibay nito. Now, marami ang nag-file, kaya nang binanggit natin sa inyo kanina. At ito'y sinusuportahan ng mga CBCP. O ano bang tawag nyo doon sa sinasabi nilang yung bang judiciary magiging malaya o magsusukom? O hindi po ba yan napakaklaro na gusto niyang i-impluensya
katunayan, tinatakot mo ang Korte Suprema na pag ikaw ay magdesisyon pabor na ito'y constitutional, ibig sabihin hindi ka independent. Ibig sabihin puppet ka, sumunod ka lang sa dikta ng itaas. Effectively, yun ang ibig nyo sabihin, di ko ba? Klaro yun. Tapos, sinasabi nila na meron silang karapatan. Pupuntahan po natin yan. But meanwhile, alam po ninyo yung mga petisyon, napansin natin na lahat sila, ginagamit nila yung sinasabing may chilling effect. In other words, parang pinapalabas nila na ang resulta ng ganong klaseng batas ay lumilikha ng takot at pangamba sa puso at isipan ng mga tao para sa kanilang mga kalayaan. Lalong-lalo na raw na napakalawak ng definisyon ng terorismo. Pero alam po ninyo, binasa naman natin, talagang isa-isa natin. Talagang tama naman yung definition. Klarong-klaro nga. Kasi yung pong definition na yun, yun ay batay doon sa mga ginagawa ng mga terorista all over the world. Kaya inisa-isa nila yon. Masyadong ang klaro at precise, o kung sa Kastila, precisamente, na walang bintana o walang pintuan na magbibigay sa sino mang magbabasa ng pagkakamaling iba ang ibig sabihin. Not only that, yung pong ATA or Act, yung Anti-Terrorism Act, punong-puno ng safeguards na pinapangalagaan niya yung mga basic na kalayaan ng akusado o sino mang maaresto o sino mang makukulong pansamantala. Hindi lamang po yun, gaya ng ilang ulit na rin nating pinapaliwanag sa inyo, marami din doon deterrence. Ibig sabihin, maraming penalties doon na masyadong matindi, mabigat, na kung gusto mong lumabag, iisipin mo, ba't pa ako lalabag? 10 taon akong makukulong. Mawawalan pa ako ng trabaho. Paano na yung pamilya ko? Kaya, mahihirapan yung gustong lumabag. Sapagkat may sort of Damocles. Parang may espada dun sa ulo mo na, o pag ginawa mo yan, dead ball ka. And, ibalik natin dun sa sinasabing lumilika ito ng takot, pangamba. Teka muna. Naipasa na at ipatutupad na. Wala tayong nakikitang lumika ito ng takot. Lalo ngang naging maingay sila. Lalo kang magkakabasa ng mga kritisismo sa dyaryo, sa radyo, sa telebisyon, paulit-ulit nga lalo na dyan sa ABS-CBN, ang mga iniimbitang mga guest, puro kontra sa gobyerno. Kaya kanina, puro na naman kontra sa gobyerno, naghahanap tayo ng kakampi, wala man lang tayong narinig. Anyway, alam po ninyo, yung majority ng mga tahimik na mga mamamayan na nakita kung paano sinisira ng mga terorista ang ating bayan dun sa mga lugar, sa Mindanao at kung saan-saan pa. Kung paano sinira ang mga ari-arian, ang mga buhay na pinatay. Yun po ang mga sumusuporta sa Anti-Terrorism Act. Kaya, hindi po totoo na batas na ito laban dun sa mga magrarally o kaya magsusulat ng mga kanilang hinaing o kanilang mga pintas o komentaryong negatibo sa gobyerno. Yung po namang sinasabing iba yung krimen at dun sa ikay pinaghihinalaan
At pagkatapos sasabihin nila, hindi nyo ba natatandaan yung mga nangyayari? Alam po nila, yung pangyayari kay De Lima, kay Rappler, kay Ressa, at kung sino pang nakademanda, yun naman po yung dumaan sa proseso. Hindi po pwede basta dadamputin mo lamang yun. May proseso po tayo. At lahat ay binigyan yung mga taong yon ng pagkakataon, ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kaya nga ang panawagan natin dun sa ating pahayag, sana itong CBCP, yung mga obispo, magtiwala po sa ating sistema huridikatura. Sapagkat kung ang attitude mo o nila, nandun na kagad yung walang pagtitiwala, sisirain mo. Lilikha ka ng oposisyon at hindi paggalang sa mga batas natin. Sinabi niya, para daw tayo mga palaka na lumalangoy sa mainit na tubig. Ibig sabihin, parang ang sitwasyon mahirap. Nakalimutan na ng mga obispo na marami ng panahon na nasa sitwasyon tayong mas mahirap dito. Kumpara mo ng batas militar, malayo naman. Di po ba? Ang tandaan po natin na itong panahon ngayon, si Presidente Duterte, dahil meron siyang political will na pinatutupad niya ang batas sa lahat ng tao na walang tinatangi o kinakalinga. Walang exception. It bars none. Kasama na, kasi alam po ninyo kasi ng mga panahon, merong mga malalakas dati sa mga may hawak ng kapangyarihan na hindi na ididimanda. Kung baga, parang mga immune sila. Iba na ho ngayon. Nakita niyo naman kung paano tinanggal ni Presidente yung mga kaibigan niya sa kabinete. Kung paano yung mga tinatawag na may hawak ng kapangyarihang pang-ekonomiya ay tinakot niya at natakot naman at dapat lang at magbayad ng mga kaukulang buwis o mga pagkakautang sa ating bayan.